the Lord. Praise the Lord, my I will praise the Lord all my life. I will sing praise. Do not put your trust in be when their spirit departs, they return that very day. Blessed are those whose hope the God of Jacob, whose hope is for their God. He is the maker of heaven and earth, the sea, everything. He remains faithful. He upholds the cause of the oppressed and the hungry. The Lord sets prisoners. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. Lord loves the Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow, but he frustrates the ways of the wicked. The Lord reigns forever. Your God, O Zion, for all generations. Praise. And let's continue to pray. Kadakilaan mo, Panginoon. Lord, we lift your name on high, Panginoon, Lord God. Lord, naniniwala kami doon, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, ay ikaw po yung hindi lamang po ito sa on-site, Father God, pati na po sa online. Lord, salamat po, Father, that you are risen, Panginoon. Lord, this is the day that the Lord has. Lord, salamat po. Mararanasan ka namin yung pagmamahal mo, Panginoon. Salamat, Father God. Hindi matutumbasan ng anak ko sa mundo, Panginoon. Lord, hindi kami payag, Panginoon, na wala kaming makita o matanggal sa amin, Panginoon, ng gabi. Salamat po, Father God, na ibibigay po namin, Panginoon, yung best na worship namin, Panginoon. Best na papuri namin para sa iyo, Father God. Lord, linisin mo kami, Panginoon. Salamat po, Father God, sa iyo lamang po lahat ng puri, sa salamat at pagkain. Amen, amen. So this time po, why don't we celebrate for the Lord is here tonight? Come on, isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Amen! Come on now, why don't we celebrate for God is here and for God, He is good and amazing all the time. Amen? Sige po, malaki po natin ipalakpak ang ating mga kamay sa Panginoon. Do you see what I see? Do you see what I see? Oh, I see lightning. Oh, I see lightning, I hear thunder. Something stirring 6 feet under. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. I see signs and wonders. Oh, I see signs and I see wonder. I see bursts of living color. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. So come alive, wake up sleeper, He is risen, we are risen with Him. Hallelujah, Jesus, we praise you, God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, it is finished. See that grave, nobody in it. Dead things coming back to life again. I believe there's about to be another resurrection. Resurrection. So come alive. Wake up, sleeper.
We are risen with Him. Paradise from wide open. He is risen. We are risen with Him. Hallelujah. Celebrate, for the Lord is good. Come on, church. Why don't you praise God? Why don't you thank Him for He is good today, for He is here today, Lord. Hallelujah. Can we say that the Lord is great all the time? Isang malakas na hallelujah. Isang malakas na amen sa Panginoon. Do you see what I see? That the grave is empty. Do you know what I know? Anything is possible. Do you see what I see? That the grave is empty. Do you know what I know? Anything is possible. Do you see what I see? Hey! Do you see what I see? Oh! Do you see What I see, Oh, I see signs and I see wonder. you see what I see. I see lightning, I hear You thunder. see what I see. Something staring 6 feet under. Oh, so come alive. Wake up, sleeper. Wake up, sleep. Clap your hands to the Lord. He is risen. We are risen. We are risen with Him. Paradise from wide open. He is risen. We are risen with Him. Come alive. Wake up, sleeper. He is risen. We are risen with Him. Paradise from wide open. He is risen. We are risen with Him. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Amen. You're truly good, God, Panginoon. Thank you for this day, Lord. Come on, church. Why don't we continue the atmosphere of worshiping Him, Panginoon? Lord, we worship you, God. We honor you. Come on. Say thanks to the Lord. Say that, Lord, you are good today, tomorrow, and forever, Panginoon, Lord God. Thank you for all the blessings, your favor, Panginoon, and all the provisions that you give to us, Panginoon, Lord God. Thank you for extending it to our homes, to our loved ones, Panginoon, Lord God. Thank you, God. We worship you, God. Come on. Bigyan matamis ka sa Panginoon ngayong oras na ito. Kausapin mo siya. Huwag mo muna alalahanin yung katabi mo. Huwag mo muna alalahanin yung nasa paligid mo. Come on, talk to the Lord. Talk to Him like one-on-one kayo. Face to face, kaharap mo siya. You died for
name is gone. Now my shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. oh Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Yes, oh God. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name You're the name above all names. exalted. Now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserves our praise. You're the name above all names. Oh Lord, we worship you, God. Come on, maging matamis ka sa Panginoon. Ngayong oras na to, worship Him, praise Him, thank Him for He is good, for He is amazing, for He is faithful always. Come on, church, katagpuin mo ang Panginoon ngayong oras na to. And I know, hindi aksidente na nandito ka ngayon. Hindi ko alam kung anong pinagdadaanan natin, but I know one thing. Lord has a reason that you are here tonight. Hallelujah, Jesus. We praise you, God. We honor you, Panginoon. We magnify you into our lives. Yeah, that could not hold you. The veil tore before you. You silenced the foes of sin and grace. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival.
now and forever, God, you reign. And yours is the kingdom, and yours is the glory, yours is the name above all name. Worthy is your name. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name. Oh Jesus, You deserve the praise. worthy is your name. Worthy is your name. Oh Jesus, Deserve the you praise. deserve it. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. Come on, church. Say that God is worthy. Say that He deserves all the praise, all the worship you have, all the strength you have, all the time you've got. Worthy is your name. Yes, Jesus. You are worthy, God. Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. For the last time, church. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, oh God. You are truly worthy, God. We praise you, we magnify you, we honor you, Panginoon, Lord God. For you are good, for you are amazing, God. For you are faithful always, Panginoon, Lord God. Lord, thank you for this day, for this opportunity, and this privilege, Panginoon. Dahil nandito kami, we are here, Panginoon, giving us the life of having you in our life. Thank you for the opportunity for worshiping you. Lord, makatagpo ka namin sa lugar na to ngayong oras na ito. Ikaw po may taas sa lugar na to. Wala na pong iba. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Po, palapakan natin si Lord, yung pinakamalakas. Amen. Yung naghapunan na po ba kayo? Ba, nakita ko naghapunan. So, pakibati nyo nga po yung katabi nyo. Good morning, sabihin nyo sa kanya, good morning. Mali. Tinitingnan ko lang po kung gising kayo. Sabi nyo po, sabi nyo, magandang gabi. Sana po may katabi kayo. Man lang dito, di ba? Sino po dito excited na ngayong gabi? Amen. So excited na tayo. Amen. Sige, if we go on sa pag-uusapan po natin ngayong gabi na to. Sobrang excitement kung di po ako natulog. Joke lang po yun, ha. Baka maniwala kayo. So pikit tayo. So we start this. Hallelujah. Sige, magpagpahanda tayo ng puso sa Panginoon ngayong oras po na to. Hallelujah. I give you time to pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. We worship you, Father God. Lord, we give highest praises, glory, and honor. Lord, because you deserve everything, Lord God. Salamat po, Panginoon, kasi mabuti ka. Dapat ka, dakila ka, Panginoon, sa aming buhay, O Diyos. And today, Lord God, this evening, Lord God, samahan niyo po kami. Lord, naniniwala po ako, Panginoon. Kami yun nandito, Panginoon, for us. Your word, this word is for us tonight, Lord. Dapat po, Panginoon. Lord, I pray, nabuksan niyo po yung puso namin. Isipan namin, Panginoon, maintindihan namin ang salita yung gabi na to, Panginoon. Lord, we are excited. Lord God, punuin niyo kami, gutumin niyo po kami, napuno kami, Panginoon, ngayong oras po na to. Lord God. Salamat po, Panginoon, mabuti ka, dakila ka.
Binabalik po namin lahat ng papuri pagsamba sa pangalan namin, Panginoong Jesus. And everybody said, Amen. Sige, palakpakan po natin ulit si Lord. Amen. Sana talaga may katabi kayo. Sige po, tabihan niyo po yung wala pa mga katabi. Yan. Sige po, tumabi po kayo dyan. Sige po, hindi po tayo mag-i-start hanggat may mag-isa lang. Yan. Amen. Sige po. April na po ba? Baka niloloko niya lang. April po. Magandang gabi po sa lahat na kasama natin sa online. Batiin nyo na. Online po yun, hindi po. Amen. So dahil po April na, amen, welcome po sa ating series this month entitled All About Jesus. Sabi nyo nga po, All About Jesus. Lahat na ba yun? Tignan po natin, All About Jesus. Amen. So, All About Jesus. So, buong month po ng April, pag-uusapan natin, walang iba, hindi yung katabi mo, hindi sino-sino man, pero si Jesus lang. Amen. So, ihanda natin yung ating utak, puso. Hindi yung pag-uusapan natin dito sa buong month ng April. Amen. Are you still with me? Amen. Tapikin mo yung katabi mo, siguhin mo kapag medyo tumasandal na siya sa'yo kasi baka patulog na yun. Siguhin nyo, uy. Sa lahat po na kasama namin sa online, mag-comment po kayo dyan. Talagang nagustuhan nyo yung mga bagay na yun. Papakinggan natin. Amen. So, chichismisan natin si Lord. All about Jesus. All about Jesus. Kailan ba pag-chismisan natin si Lord? Ba? Mawa naman po kayo. Joke lang po yun ha. Baka seryoso. Sabi nyo nga po, did you know? Alam nyo po, did you know? Alam nyo po ba, there was 7 I ams, statements of Jesus. So nakaraang week, nakita natin mula Wednesday, meron silang sinasabi or alam natin, 7 last words. Tama ba ako? It is finished, blah, 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 blah. Amen? Pero meron din tinatawag na 7 I am statements si Jesus. Lahat po ng yon, yung I am na yon, matatapos lang po natin in the book of John or the Gospel of John. And the first I am ni Jesus is or will be found in John chapter 6 verse 35. Tayo lahat. We read this word. Hallelujah. Sabi niya po dyan, John chapter 6 verse 35. Then Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Sige po, makakaupo na po tayo. Palapakan natin ng Panginoon ulit. Amen. So excited na po tayo. Jesus statement, itong statement ni Jesus, nung sinabi niya, yan yung pinakauna niyang I am eh. 7 yun. So ito yung pinakauna niya. Sabi niya, I am the bread of life. So itong claim ni Jesus, itong statement na to, I am the bread of life, or I am na statement, itong statement ni Jesus. Pag nabasa natin to sa, pagbabasa natin ng Bible, sa Bible, pag nabasa natin, pinapakita nito yung lawak, pinapalawak nito yung pag-unawa natin, bakit bumaba si Jesus at bakit siya nandito nagmi-ministry. Nag-ministry dito sa mundo. Pa kayo? Amen. Doon natin maintindihan, kaya pala, I am to ni Jesus kasi ganito yung gagawin niya. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Alam niyo po ba that when God revealed His name to Moses, i-reveal ni Lord sarili niya kay Moses. Alala niyo po to? Sino po dito nakabasa na ng burning bush? Bush pero hindi natutupok. Sino po dito nakabasa ng story nun? Diba? So lumapit si Moises eh. Sabi ni Lord sa kanya, tanong ni Moises, Lord, ano pangalan mo? Sasabihin ko sa kanila, sabi ni Lord sa kanya, I am who I am. So, kung ginawa ng Panginoon, this is what you are to say to them, to the Israelites. I am, sabi nyo nga po, I am, send me to you. Ibig sabihin, sinasabi sa atin, itong statement ni Jesus starts sa I am. Narinig ng Hudyo to. You believe na maniwala sila. Pag narinig ng Hudyo to, narinig nila yung I am. Ibig sabihin nun, wala nang question, understood na nila agad, gets na nila agad. Ano? It is the name of God. No, kasi nga, I am who I am. Sabi ni Lord kay Moses nung time. Sa New Testament, sa mga Hudyo, pag narinig nila yung I am pa lang, agad gets na nila, the name of God. Kaya nung sinabi ni Jesus, yung 7 statement ni Jesus, at yung una na binasa natin kanina, I am the bread of life.
Kada sabi ni Lord ng I am, pinapakita niya, sinasabi niya that statement in which He claimed attributes of deity, identifying Himself as God. Sabi niya, ako ay Diyos. Nakasunod ba kayo? Ibig sabihin, undeniably, Jesus, He is God. Sino po dito naniniwala na Panginoon ay hindi po siya half-half half ganito, hindi po. 100% complete, He is God. Pero meron din tinatawag na Messiah. That He is undeniably Messiah. Is Messiah, amen? Tungkot ng katabi mo, Messiah yung pinag-uusapan natin. Amen? So, paano natin mapapatunayan that Jesus, okay na po ba kayo that Jesus is God? Okay na, tama po ba ako? Paano natin, paano mo mapapatunayan sa amin that Messiah? Puntahan natin, Matthew chapter 2, verse 1 to 6. Sabi niya, after Jesus was born in Bethlehem in Judea, sabi niyo, Bethlehem? Sa natin ng konti ito. During the time of King Herod, Magi from east came to Jerusalem and asked, sabi niya, saan ipapanganak tong hari ng mga Hudyo na to? Tama? Saan ipapanganak tong hari ng mga Hudyo na to? Kasi, pinito mga Magi na to, nakita na star niya eh. Makinang niyang star. Nakita namin yun. At sa lahat ng star, talo lahat yung mega star, rin talo lahat. Star na to kasi maliwanag na star na to. Gandaan ko kayo. Makinang ng star. Nagpapakita ng sign that there is a King of Judah that will be born. Amen. At pinanganak nga si Jesus sa Bethlehem. Amen. At itong papanganak na to will be the Messiah. Amen. So, itong Bethlehem na to, alam niyo po ba kung ano ibig Bethlehem? Ibig sabihin ng Bethlehem, the house of bread. Nakuha mo na ba? Nakuha mo na ba? Kasi yung first statement ni Jesus ng I am niya, He is the bread of life. So pwedeng, nung pinapanganak si Lord, prinapisa ito ni Prophet Micah 4,000 years bago pa ipanganak si Lord. Nakita niya na ipapanganak ang Messiah saan? Sa Bethlehem. Pwede naman dyan eh. Pwede naman dyan sana, pero ibig sabihin, pinapakita sa atin, first, I am the bread of life. Proves He is God, He is Messiah because nanganak siya saan po? The house of Bethlehem. Amen. Sabihin mo, nakuha mo. Sa akin, nakuha mo na ba? Amen? So, ibig sabihin, establish na ba sa atin that Jesus is the bread of life? Amen? So, establish na sa atin that Jesus is the bread of life. Amen? So, let's dive deeper. Ito po yung pinaka-text natin. Sabi ng John chapter 6, verse 35, 29 to 40. Basahin ko na lang. Okay? Ito yung pinaka-passage natin. Sabi na verse 29, Jesus answered, the work of God is this. Believe in the one He has sent. So, they asked Him. Sabi ni Jesus sa kanila, manampalataya kayo sa endang Panginoon. Sabi niya, ang tanong nila kay Jesus ngayon, ano na ipapakita mo sa akin? Or really sent by God the Father? Sabi, anong himala? Sabi nila, anong gagawin mo sa amin? Tapos sabi nila in verse 31, our ancestor manna in the wilderness, as it is written. Sabi nilang ganun. Sabi dyan, gave them bread from heaven to eat. Verse 32, Jesus said to them, very truly I tell you, it is not Moses, bread na yun, manna na yun. Aking tatay, ang Diyos Ama. Naintindihan nila, parang nakukuha na namin gusto sabihin ni Jesus. Sabi nila kay Sir, di bang bigyan mo napay na yun? Sabi nila, bigyan mo na sa lagi yung sabi ni Jesus, verse, sabi niya, Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me. And mamaya, pa natin, babaybayin natin pang verse. Bigyan ko po kayo ng konting background. Bigyan ko kayo ng context dito. Baka hindi. Okay lang sa atin. So, binasa po nating passage. Yan. Bago dineclare ni Lord, claim ni Lord that He is the bread of life, may nangyari muna. Una, the feeding of 5,000. Okay, nagpakain si Lord ng 5,000 ganyan. Pakain si Lord
gamit lang yung limang tin. Ito po kayo, kaya nyo yun? 5 bread, 2 fish. Kahit anong math, engineering formula, hindi kaya. Jesus lang yung kaya makagawa nun. Multiplies the 5 bread into 2 fish. I-release ko yun. Ano ba yun? Ako na ba nakatayo? Sige, pasobre eh. Pa nakapag-ipon. Diba, kumain sila, nabusog. Yun yung una, nagpakain si Lord ng 5,000. Nagets natin? Nagpakain si Lord ng 5,000. Tapos, nung kinagabihan, kasi medyo araw pa nun, tapos kinagabihan, si Jesus, he walks on the water, following to his disciples. Walang kayang gumawa nito. After that, kinabukasan, eto na, nagulat ang crowd. Bakit? Tanong niyo ko bakit? Wala na si Jesus doon sa lugar. Sila kasama. So, ang ginawa nitong crowd, doon, multitudes, ang ginawa nila, ay punta na tayo kay Jesus, kabila na pala. Tanong niyo po ako bakit? Only want bread. Nabusog sila nung kahapon eh. Tapos ngayon, alam nila, si Jesus bigay sa atin ng kabusugan. Kaya punta tayo kay Jesus. It's the bread of life. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Amen. So let's talk about this bread. So ano tayo Notes po kayo. May quiz po tayo mamaya. Station din. Talk about this bread. Alam niyo po, yung bread na to, marami to at malaki yung significance nito sa mga Hudyo. Dito sa Bible. So, kita natin kanina doon sa binasa natin, sabi ng crowd kay Jesus, sabi, our ancestor ate man. Apo man. Alam niyo po ba tong mana na to? Bread from heaven. Testament, itong mana na to, binanggit ni Jesus. Sabihin nito. Kasi parang ganito. Reklamo sila nung nasa wilderness journey sila. Reklamo sila. Sabi ni Moises, walang pagkain ka mo. Pagkain, sabi. Ginawa ni Moises, sabi niya, Lord, wala daw pagkain. Ginawa ng Panginoon. Nag-send si Lord ng mana. Nasa langit mo pa ba yung, nasa yun po ba yung breakfast on the bed? Diba, pag-gising mo, kain sa parang ganun yun. 40 years. Yung mana na yun. Gising nung Israelites, pag sila ng tent nila, nandyan na yung mana. Gagawin na lang nila, kukunin po kakainin. Kasi sinasabi nila, kaya mo bang gawin yun? So, malaki talaga yung... Pero tandaan natin, yung mana na yun sa Old Testament is physical provision, the bread of the Father, the Lord for them, para makasurvive sila within. Yan po ba kayo? Pagdating sa New Testament, eto na, the bread of life. Ito to, si Jesus. Kaya sabi ni Lord doon, I am the bread of life. Ine-explain niya sa kanila that He is the spiritual provision. Kasi sinasabi ni Lord na kaya kong i-provide yung physical provision na para sa inyo. Kaya nga, pag titingnan natin yung context nito, background ng story, yung pagpapakain ni Lord ng preparation para sabihin the bread of life. Provide more than the physical needs. Spiritual. The bread of life. Yan pa po ba kayo? Tandaan natin, itong mana na to, tsaka bread of life na to, saan to galing? Bakit? Bumaba. Amen. Kaya nga sabi ng John 1:14, sabi doon, the word became flesh and dwell among. Tandaan niyo po yung bread tsaka yung. So, establish natin the bread of life. Amen. Nakasunod pa kayo sabi. Wala pong problema sa. Okay na po ba kayo? Okay na, yun, okay na daw. Okay, tuloy tayo. Amen. So, since Christ is the bread of life, sa Kanya. Tayo ngayon, anong nalaman natin that sinabi ba Lord that is the bread of life? Meron sa atin. Kaya po, join me in our message. Tonight, bread
nakita na natin na sa atin, nag-grasp na natin that Jesus is the bread of life. Tayo naman. Sa atin ito. Pero dito, kayang gawin ni Lord sa atin. Siya is the bread of life. Amen? Pwede na po ba kayo? Tatlo lang to. Bilisan na. Number one, He is essential satisfaction. Sinabi po natin essential satisfaction. Ang ibig sabihin nito, fulfillment of fundamental needs, desire, or goal resulting in a feeling of contentment, pleasure, and ano po sabi dyan? Or completion. Parang ganito yon. Christ, Jesus is the bread of life. Amen? Is the bread of life. Ibig sabihin sinasabi natin, anak, satisfied. So, yung sinasabi ni Lord na hindi lang sasabihin ni Lord sa atin na hindi niya lang kayang ibigay sa iyo yung kalahati, na kaya ibigay sa iyo yung kapatan. It's the bread of life. Essential satisfaction. Tanungin ko po kayo, ano ibig sabihin ng essential? Ano po? Station tayo, ano pong ibig sabihin ng essential? Importante, mahalaga? Ano pa po? Kayo, wala po. Basic needs. Ibig sabihin, sige, punta tayo dun sa isa. Importante, mahalaga. Tama po ba? That is essential. Pero sinasabi ng Panginoon dito, the Lord lang yung kayang gumawa nito. Expectation versus reality. Dito, nasan muna? Oo, sa mga bukas eh. Kaya lang, reality. Batid, Christ is the bread of life. Expectation match your reality. Pero hindi lang doon. Kayang i-match. Gagawin ni Lord, lalampas. Sino? Hihini. Pasan ni Lord yung experience. Tapos nga yung kamay. Di ba naranasan natin? That proves that pambihira. Lord, you are satisfied. You are the bread of life. Kaya natin ng Panginoon. Sinabi nila kay Jesus, sabi nila, anong ipapakita mo sa amin na or believe in you? Sabi nila, ganun. Gagawin mo. Sabi nila. Sinot nila yung mana in the wilderness. Sama po ba ako? At doon na binanggit ni Lord, dineclare that He is the bread of life. Yung bread of life is essential for them. Pa sa pagkain. Pero sabi, pag narinig nila yung bread sa panahon nila, in Jewish, sabing bread, parte ito ng buhay nila, parte ito ng culture nila. About everything in their life. Diyan pa po ba kayo? At kaya po may multitude nung time na yun, kapit na yung Passover Festival. Diyan po ba kayo? Matapit yung Passover Festival nung time na yun. Kaya yung 5,000 plus, pupunta yun sa Passover Festival. Naranasan nila yung pagpapakain ni Lord sa kanila. Bread nung time na yon, gamit yung 5 tinapay at 2 isda. Nundan nila si Lord kinabukasan because they only want bread. Kaya ang sagot ni Lord sa kanila, puntahan natin. Verse 26, sabi ni Lord sa kanila, years. Act 26 na tayo yung Tagalog. Sabi niya doon, tumagot si Jesus, totoo ang sinasabi kong ito. Sabi niya, hinanap niyo ako. Hindi dahil sa mga himalang nakita niyo, kundi dahil sa nakakain kayo, napay at nabusog. Sabi ng Panginoon sa kanila, huwag ang pagkaing nasisira. Kundi, ano sabi niyan? Kundi ang pagkaing hindi nasisira. Bigay ng buhay na walang hanggan. Yan ang ibibigay sa inyo. Yan pa po ba kayo? Kaya sinabi ni Lord, the bread of life. Whoever comes to Him, lahat ng lalapit sa Kanya will never go hungry. Whoever believes in Him will thirsty. Notice natin yung word na hunger tsaka thirst. Dito, gutom ka. Yung hunger tsaka thirst, about physical. Physical naman tayo. Kaya after magpain ni Lord, nung 5,000 na yon, sabi nila sa Panginoon, Lord, bigyan mo na kami ng tinapay na to. Tinapay na to lagi para tinapay na alam mo eh. Yung sinasabi nila kay Lord. Pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, kaya lang naman kayo nandito. Busog kayo. Nakakain kayo. Nagawa pala ng Panginoon sa time na yon. Trying to get their attention off physical bread, true bread.
Yan pa po ba kayo? Parang ganito, kapag naintindihan natin, na-grasp natin, spiritual truth na, na sinasabi, nidideclare ng Panginoon, this is the bread of life. Yan mo talaga. Essential. Mga pinakamahalaga, pinakakailangan mo sa buhay mo kayang isatisfy. Nasasabihin, kailangan mo pala ito ngayon, hindi, isasatisfy nila. Pag sinabi natin satisfaction, sabihin mo. Basta meron, kaya ka, satisfy, fulfill ka, may fulfillments pa kayo at Lord bilang bread of life. Amen. Kasi itong crowd na to, they were more concerned condition of kaya lang sila o to. Amen? Pero hindi nila na-realize. What? Both essentially sa physical, spiritual. Naka-problema ay hindi ito ay resulta ng mas problema. Parang ganito. Ito naman, dahil hindi maayos yung spiritual needs nila, kung talaga may seryosong problema, kala nila yung spiritual needs problema sa kanila. Kaya ang hinahanap ng solusyon. Kaya nila hinabol si Jesus. Problema. Ba kayo? Kaya nga nung sinabi nila kay Jesus sa Panginoon, parang ganito. Sabi nila, kaya mo ba ulit magpababa ng kaya mo yun sa wala that you essentially pinapakita ni Lord sa kanila kaya mag-provide ng bread. 5,000 pinakain ni Lord. Sinasabi niya, hindi ko lang kayang gawin yan sa inyo. Pero sinasabi niya, na hindi lang kaya magbigay ng bread, pero siya mismo bread. Kaya nga, ibiniglaan ni Lord na sinabi niya, I am the bread of life. Hindi. Sabi niya, prepare niyo muna, ikain. And satisfy you. Bukasan sinabi. Mo yung bread na yun na bumaba. Amen? Sundan niyo pa po ba ako? Amen. Kaya pag binasa natin yung verse 35, sabi niya, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. Hindi na magugutom. Kapag nag-grasp mo, kapag naintindihan natin that Jesus is the bread of life, hindi ka na magugutom. Poko bakit? He is the living bread. The bread of life. Literal, physical, pero spiritual. Spiritual na pangangailangan mo, satisfied. Sabi niya pa doon, whoever believes in me will never be thirsty. Pero kung may pangbara, alam ni Lord yung needs mo. Hindi kulang-kulang si Lord mag-provide, mag-satisfy. Pleto si Lord provide, mag-satisfy. Amen. Nakukuha niyo pa po ba? Pati yung nangyari sa Old nabanggit nila that our ancestors kapatid, foreshadowing yun gagawin ng Panginoon. Sabi ni Lord that He is the bread of life. Foreshadowing in the Old Testament, pagdating sa New Testament, fulfillment in the bread of life. Sa Old Testament, anong ginawa doon? Para what? Para masatisfy. Para what? Ma-feel sila. Salvation ng pagdating sa New Testament, Jesus, the bread of life, satisfied. Kaya sabi ng Romans chapter 8, for God proved His love by giving us His. Ito po yun? Po yun? Si Jesus. Parang ganito yung sinasabi sa atin. Kung naibigay ng Diyos yung pinakamahalaga sa Kanya, ano mga bagay na hindi niya kayang isatisfy. Pinakamahalaga sa Kanya, essential yun. Lugaw.
pinakamahalaga sa bigay niya. Sabi at pinapakita at pinapatunayan sa atin, being the bread of life and essential. At nasama mo na kayang isatisfy ni Lord yan. Amen. Nandiyan ka po ba kayo? Satisfy. Amen. Ang tuko po sa atin, ano yung mga essential needs? Gas. Kakaib. Bills, siyempre si Jude, makakatok na. Pagkain, siyempre, po kayo maigi sa akin. Yung mga essential needs and concern mo na yan, dinil na yan ni Lord. Natin. 25, tapos talong tayo ng 33. Yan. Sabi niya, therefore I tell you, do not worry about your life. Alam ni Lord, magwo-worry tayo sa buhay natin, pero huwag kayo mag-worry ng matindi sa buhay na meron kayo, what you will eat. Ayan, kakainin natin, anong iinumin natin, anong idadaan natin, saan natin. Sabi, seek first kingdom and His righteousness. These things will be added unto He sum all. Hello? Sinasabi sa atin ng Panginoon, because He is the bread of life. Essentials, needs mo at concern mo sa buhay. Kayang i-provide ni Lord. Physical, kayang i-provide ni Lord sa ilang basa, pupunuin ka na. Palapakan nga natin. Hello? Ba kayo? So, ang tanong sa atin, naintindihan potential satisfaction in gagawin natin. Mga BTS. Behind the scene. B stands for believe in Him. Kapatid, makinig po kayo maigi sa mahihirapan ng isang Kristiyano makita at maintindihan sa kanyang buhay that the bread of life. He can essentially satisfy your life pag walang pagtitiwala at paniwala sa paghirap. Pero pansinin, iniwala siya, nananampalataya siya sa Panginoon. Mga worries sa buhay, pero alam kong kaya mo mag-provide sa buhay. Alam kong kaya mo kong isatisfy. Wala ako sa iyo. Worry ako, pero sasabihin niya, Lord, binibigay ko yun. Because I believe in it. Hello? Napansin ko po dito sa faith natin, simula naman tayo lahat sa surface. Diba, nung nag-umpisa tayo sa Panginoon, yung faith natin parang surface, babaw. Pero habang nagtutuloy ka sa Panginoon, patuloy tayo. From surface faith, pumunta siya sa substance. Nagkaroon ng laman, ng lalim, yung pananampalataya natin sa Panginoon na kahit may mga worries ka sa buhay, mga pagsubok tayo sa buhay natin, may mga prob 5 tayo, alam mo yung problema. Kami. Amen? Ano pa problema? Ano pa struggle, battles? Kapag may substance yung faith mo na sa Panginoon, pipiliin mo pa rin sila. Sasabihin mo, Lord, natili ako. Wala ako ng lubos. Kasi may substance yung faith. Ito yung gusto kong may surface, substance, solid. Sabihin nyo nga po, solid faith. Pag nag-grasp mo that the bread of life, nawakan mo the bread of life, that He can essentially satisfy your life. At sa aspeto ng buhay mo na yan, kakaroon ka ng solid faith. So, parang ganito. Ulan umaraw. Ulan umaraw. Ibagsak. Tuloy ako, Lord. Parang si Apostle Peter. Marami na nagsialisan. Sabi ni Lord, the bread of. Marami na mga disciples niya, followers niya, malikod sa kanya at saka umalis. So sabi ni Peter, ako pupunta. Ulid ako. Ang faith niya sa ano gagawin natin? Nasa natin. Alawa, turn to Him. Manampalataya sa
in ka, sumunod ka sa So, wag lang tayong titingin sa problema natin, sa pangangailangan natin ngayon. But this time, mas titingin tayo, mas kaharap tayo at kayang sa lahat be added. Kayang ni Lord sa buhay mo. Po ba kayo? Pangatlo, seek Him. Yun nga po, seek Him. Papangako ni Lord that when first, dadagdag ka pababayaan ni Lord. Opo natin. Point number 1. Ulitin po natin. Number 1. Essential satisfaction. When we grasp that Jesus is the bread of life, indihan mo that. Pangalawa, richly sustains. So, pag sinabi natin richly sustains, dahil naintindihan mo na, since Christ, Jesus is the bread of life, hindi lang kayang provide sa atin, hindi lang kayang gawin yung essential satisfaction sa buhay natin, sustains us. Ibig sabihin nito, ang richly sustains, ang ibig sabihin nito, dual commitment. The word enrich and sustain, dual commitment nito. Not only maintaining you, habang nagtutuloy ka sa Panginoon, ilang sinasabi ni Lord na, okay, ganyan ka lang. Hindi. Kailang mini-maintain ni Lord, pero sinasabi ni Lord, will improve you. Will increase you, sabi. I will promote you. There is promotion. And sing. So, implies lasting. Kapag pala nananampalataya tayo sa pagkakala natin, papatuloy tayo sa gagawin ni Lord. Nanatilihin ka, doon. Gagawin ni Lord, palalaguin. Habang pinapanatili ka ni Lord sa Kanya, ang gagawin niya, palalaguin ka, pero hindi ka niya pababaya. Because He is the bread of life. Amen? Basahin natin, sabi niya doon, verse 37. Sabi niya, all those the Father gives me will come to me. Never drive them away. Sinasabi niya dito, Tagalog, punta natin sa Tagalog, kayo nga po magbasa. 2, 3, go. Amen. Kapag nag-grasp talaga natin that Jesus is the bread of life, alam mo, sigurado ka, kapababayaan ni Lord. Iiwan ni Lord. Aayusin ka ni Lord, mas palalaguin ka ni Lord, yayamanin ka, yakapin. Kataboy, kayakapin. Alam niyo po, from the very beginning, sino-sino doon sa multitudes na yon, tama? May multitudes na sumunod sa Kanya eh. Alam niyo doon sa multitudes na yon, lapit sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, magpapatuloy sa Kanya, buong puso at buhay. Doon sa habulang sa Kanya ay blessing, bread, and benefit. So, po ba kayo? At ano sa wilderness? Ana, reklamo sila kay Lord, Lord, walang pagkain mo. Kapatay mo ba kami sa gutom? Provide si Lord. Tapos reklamo na naman sila. Habulang nila what? Bread, blessing, benefits. Blesser, the Lord. Na hindi po tayo. Yan pa po ba kayo? Po ba kayo? Kaya mapapansin po natin sa pag talagang nag-grasp mo that Jesus sustains. Amen? Kaya mapapansin natin John chapter 6 verse 59 to 6. He said this while teaching in the synagogue of Capernaum. Sabi ni Lord that He is the bread of life. Tinuturo niya sa kanya. It, disciples said, hard teaching. Bigat na teaching yan. Teka lang. Bigat na teaching yan. Who can accept it? Aware that His disciples were grumbling about this. Sabi ng Panginoon, does this offend? This offend you? Puntahan natin. Next. Does this offend you? Sabi ni Lord sa kanila. And what if you Son of Man ascend to where He was before? Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The word I have spoken to you, they are full of spirit and life. Yet there are some of you who do not believe. So, alam na talaga ni Lord. Sa multitude, naniniwala sa Kanya. Iwala sa Kanya. Sabi niya pa, very beginning. That believe. Next, punta natin. Went on to why I told you that no one can come to me unless the Father
Sabi in 8, saan po natin, when we grasp that Jesus is the bread of life, going to enrich this. So, i-enrich tayo ng Panginoon. Take note, mga crowd na to, disciples na to, sama nila si Lord, tama? Naranasan nila kung sino si Lord, yung pagpapagaling ni Lord, yung miracles ni Lord sa kanila. Pa rin sa pagkakataon ng buhay nila. Turn back, no longer follow Him. No, nandiyan pa po ba kayo? Kapatid, dalawa lang to lagi. Always hear the word of the Lord. Kaya natin that Jesus, ito yung ginawa ng Panginoon, bagay lang lagi. Tandaan niyo po, either to reject Him, message, gospel, o to reject. Receive. So, wala pong gitna. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, pwede bang sa gitna ako kapag okay yung panahon? Medyo tumatagilid na yung sitwasyon. Lord, pwede ba lang ka muna? Wala pong gitna. Kaya po, hindi po pwede at imposible ito tinanggap si Lord. Kaya po, imposible at hindi pwede that Christ, pero walang nangyayari sa buhay natin. Ang nangyayari sa spiritual life mo, walang nangyayari sa spiritual. The Lord, the bread of life, richly. Ipapayag si Lord na walang mangyari sa'yo. Lahat ng totoo at tunay na tumanggap sa Panginoon, gagawin si Lord sa buhay. And, nakukuha niyo po yung sabi ko, may pag-ayos si Lord, may paglago, may pamumunga. Waiting ko, may pag-ayos, may paglago, may pamumunga. Ito po natin. Lumaglag yung isa. Sa 11 disciples, tanungin ko po kayo, ito bang 11 disciples na ito? Perfect sila? Hindi. Sila perfect. May mga flaws din sila, may mga mistakes sila, may mga failures sila sa buhay. May mga ugali rin sila. Ugali rin sila kasi hindi sila perfect. Kapag subok rin sila, may mga problema sila. Pero anong ginawa ng Panginoon? The bread of life richly sustains them. Ginawa ng Panginoon. Daan ni Lord. Enrich sila ng Panginoon. Dahil nag-grabs ng 11 disciples, this is the bread of life. Nabayaan ni Lord. Nayo sila na may pagpalo si Lord sa kanila. Daan sila. Nakuha niyo po. Kapan natin. Kakasabay pa po ba kayo? Kung tanong sa atin, dali po ba yung gawin mo yung katabi mo? Gawa yan ng nakaraan eh. Nakilala niya si Lord, ayun. Kayo, madali ba ang Di rin. Pamumunga. And will. Pokopan. Magalaw si Lord, tumatrabaho si Lord. Working dyan sa katabi mo, working in me. Working. Kaya puntaan po natin, Philippians verse 30. For it is God who works will in order to for good. Trabaho si Lord sa buhay mo. Kahit natutulog ka, puyat ka, trabaho si Lord sa buhay mo. Amen. Nandyan pa po ba kayo? He is at work in us. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 2. Yan. Sabi? And we know that in all things, God works for the good of those. Tumahal si Lord. Kapatid, tumatrabaho si Lord sa buhay mo. Working in for your own good. Hindi para sa Panginoon. Because He is the bread of life. Pa po ba kayo? Amen. He is at work in us. Ang tanong, if God is at work in me, us, sustaining us in our life, anong gagawin natin? Bagay, entrust and embrace. Sabi nyo nga po, entrust. Entrust everything to the Lord. Parang ganito, let the Lord do the works in your life. Hayaan mong turmabaho si Lord sa buhay mo. Yung mga bagay na hindi mo maintindihan,
pagkatiwala mo kay Lord, entrust it. Alam niyo po ako bakit? Kasi alam ni Lord yung ginagawa niya sa buhay mo. Hindi mo man maintindihan ngayon, He is at work. Sabihin mo sa dulo, Lord, salamat. Kasi nagtiwala ako sa'yo, pinagkatiwala ko yung Lord, at Lord, nakita ko, it is for my own good. Trust. Tiwala. Pangalawa, embrace. Sabi niyo nga po, embrace. Kumapit ka kay Lord. Huwag kang bibitaw kay Lord. Habang ina-unfold ni Lord yung mga plano niya sa buhay mo, huwag kang bibitaw kay Lord. Parang ganito po yung bigyan ko kayo ng example. Maganda yung plano ni Lord. Tama po ba ako? Sino dito naniniwala maganda yung plano ni Lord sa buhay natin? Maganda yun. Ipapakita ni Lord, ipapasilip ni Lord yung plano na yun. Pero hindi niya ipapakita yung proseso paano mo pupuntahan yung plano na yun. Tanongin niyo po ako bakit? Kasi pag pinakita na ni Lord yung process na yun, hindi ka na magtitiwala sa Kanya. Hindi ka na rin tutuloy sa Kanya. Gagawin mo, pag nakita mo yung process at nakita mo yung destiny, Lord, pwede bang tumalo na lang ako doon? Tayin ko na lang yung Lord. Kaya minsan may mga bagay po tayo sa buhay natin na pangarap. Ilalagay ni Lord yun sa atin. Tinatanim ni Lord yun sa atin. Mga vision tayo. The more na pinagkakatiwala natin yun sa Panginoon, Lord, na pong bahala rito. May kita mo, Lord, kaya mo pala ako dinaan doon. Kaya pala may detour ka sa buhay ko, Lord. Naayos mo ko. Kasi nga, the Lord richly sustains us. Amen. Nandyan pa po ba kayo? Tandaan po natin, kahit sa maliit o malaki, na kailangan natin o pagsubok na hinaharap natin, ever tayong iiwan at pababayaan ni Lord. He will richly sustains us. Amen. Tindihan po ba natin? Seryoso po ako ngayon. Seryoso ko. Ano po yung number 1? Ulitin natin kasi nakalimutan na lahat. Ano po yung number 1? Number 2. Ba kayo? When we grasp, when we understand, when we grasp that Jesus is the naranasan mo yung unang dala. Ito na to. Number 3, eternal security. Yun yung nga po, security. Pambira, sinabi ni Lord sa kanila ganito, di pa ba that I am the bread? Sabi ng Panginoon sa kanila, puntahan natin, paano sinabi ni Lord? Paano pinatunayan ni Lord that since He is the bread of life, He can give us eternal security? Puntahan natin. John chapter 6 verse 38 to 40. Sabi niya ganito, for I have come down from heaven. Sinasabi at pinapatunayan talaga ni Lord that He is that. The Old Testament manna came down from heaven. Yung New Testament, the bread of life came down from heaven. Sabi niya, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. This is the will. Tuloy nyo nga po, this is the will. Una po, verse 40. For my Father's will. For my Father's will. Sabi niya pong ganun. Is what? That everyone who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. I will raise them up at the last days. Established na, nag-grasp na natin that Jesus is the bread of life. Amen po kayo para alam ko nandiyan pa kayo. Amen. He is the bread of life. Galing siya sa from the Father. Tama po ba ako? Ibig sabihin, is eternal. He can give us eternal security. He is the bread of life. Amen. Secured na yung eternal life natin. Tanungin niyo po ako paano nangyari. Paano? Sige po, tanungin niyo paano. Because you accepted Christ, your Lord and Savior. You believe in Him. Sabi doon, lahat ng mananampalataya sa Panginoon, sabi niya, and believes in Him shall have eternal life. Wala ka nang kailangang gawin. Gagawin mo lang mananampalataya sa Panginoon. Tanggapin siya sa buhay mo ng Panginoon na tagapagligtas. You are eternally secured. Amen. Amen. Pero sinabi ng Panginoon doon, and I will raise them up at the last days. Ibig sabihin nito, may kinalaman to sa resurrection of life. Pag-uusapan natin yan sa mga susunod. O rin yan. Tuloy na tayo dyan. Amen. So resurrection of life. Amen. So depende na lang kung resurrection ka o rapture ka. Yan po ba kayo? Pero ang tanong siguro natin, Kel,
Paano nangyari itong eternal security na to? Tanong niyo po ba, paano nagkaroon that since Christ is the bread of life, may eternal security tayo? Tahan natin, medyo lalim tayo ng konti. Verse 40, sabi niya, for my Father's will is that everyone who looks, sabi niyo nga po, looks. Sabi niya, who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Parang ganito, tumingin lang tapos secured na. Gusto niyo ba ng ganon? Tumingin ka lang tapos secured ka na. Yung SSS dyan, talo yan. Talo yan. Walang panama yan sa sinasabi dito ni Lord. Yo ba kayo? Kailangan mo pa magbahay. Pag ganyan. Lord, titingin ka lang. Secured ka na. Pwede bang tagline yun sa pwede kong bubuuin na kung kayo mag-apply kayo sa akin. Joke lang po. So balik tayo ng Old Testament. During the Exodus journey nila. Sabi sa Numbers 21, malapit na po tayo matapos, Numbers 21. So ikwento ko na lang, ganito yung nangyari. Habang nagtatravel sila sa wilderness ng time na yon, sabi na naman ng Israel, sabi na, pambihira, Moises, sabi nila, dito tayo sa baba. Walang tinapay, wala ring tubig. Ba naman yan? No? We detest this misery. Ano ba naman yan? Ito na naman yung pagkain. Relate ba yung katabi? Ito na naman yung ulam. Ilagang sabaw. Naman. Kapatid, reklamo sila ng reklamo kay Lord. Reklamo sila ng reklamo kay Moises. Walang tinapay, walang tubig. Hello? Kaya ang ginawa ng Panginoon, God sent poisonous snake. Their judgment. Kasi reklamo sila ng reklamo. Kapatid, nakakamatay pala yung karereklamo ng karereklamo? Nakakamatay pala yun. Diyan ba kayo? So, ang nangyari, ang sabi ni Lord, kasi nahabag si Lord sa kanila, nung time na yon, siguro may daladalang bag si Lord. Nahabag siya So, yun. Nahabag si Lord Sabi niya, Moises, ganito yung gagawin mo. Since, ang nagdahilan, bakit sila namatay? Bakit sila nakagat is the snake? Ang gagawin mo, maghulma ka ng bronze snake, tapos ilagay mo sa pole. At lahat ng titingin doon, gagaling. Who looks on it will be healed. Again, yung nangyari dito, foreshadowing na naman ang gagawin ng Panginoon. Saan? John chapter 3 verse 14 to 15. Just as Moses lifted up the snake, the wilderness, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. Implication po nito sa atin. Naalala nyo sa Genesis chapter 3, ano naging dahilan? Bakit nagkasala tayo? The tree, yung puno. Kaya nagkaroon tayo ng death, ng downfall, nagkaroon ng curse sa buhay natin. Tama po ba ako? At yun yung resulta ng kasalanan natin. Kasala yung mankind nung time na yun So kailangang itaas ni Jesus. Kailangan niya rin itaas katulad nung ginawa ni Moses in the wilderness. Kaya dahil sa kasalanan na yun, sabi ng 2 Corinthians 5:21, sabi niya, God made him who has no sin to be sin. Kapatid, naging kasalanan si Jesus at kinuha lahat ng kasalanan natin. Saan niya nilagay? Sa cross. Matay siya sa cross. Para dyan sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Matay si Lord. Yung kasalanan nating lahat, ako sa si Jesus na naging kasalanan si Jesus para sa atin. Yung kasalanan na yon, naging dahilan. Dahil napako ang Panginoon doon sa cross na yun, tayo ng kaligtasan. Sabi ng Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, having becoming a curse for us. Sabi doon, it is written, curse is everyone who hangs on a tree, pambihira. Yung tree na to, it translates as cross. Kapatid, when Christ died on the cross, He paid fully for our sins to be, or us to be eternally secured. Lahat ng titingin at mananampalataya sa Panginoon is eternally secure. Yan pa po ba kayo? Yet, sabi ng Panginoon, gusto ko itong ituloy Napuntahan nga natin doon sa verse 40. Sabi niya doon sa verse 40, pag binasa natin ulit, sabi niya, verse 40 tayo. Verse 40, sabi niya doon, for my Father's will is that everyone who looks, sabi niya, who looks to the Son and believes in Him shall have eternal life. Eternal security, tama po ba ako? Oksa tayo. Oksa po ba kayo?
Pero sabi ni Lord, and I will raise them up at the last days. May katuloy. So itong sinabi ni Lord that I will raise them up at the last days, it talks about His second coming, the resurrection of life. Nandiyan pa po ba kayo? Hindi natin alam kung kailan babalik si Lord. Pwedeng mamaya na, pero patapusin muna tayo sana ng Panginoon. Tama ba ako? Tama ba kayo? Sino dito naintindihan that since Christ is the bread of life, there is eternal security. Amen? So ang tanong sa atin, Yel, teka lang. Akala ko ba eternally secured na tayo? Tama? O ba eternally secured na tayo? Yes, sabihin mo nga, yes. Yes, we are eternally secured. Pero habang nandito tayo sa mundo, lalo pa tayong isi-secured ni Lord as we waiting for eternal home. Kasi nasa flesh pa tayo eh. Unless gusto mo nang mauna talaga sa eternal. Sino dito gusto nang mauna? Maranasan tong eternal security. Taas nga kamay dyan. Mauna? Ha? Ayun nyo rin eh. Amen? Pero sinasabi sa atin, habang nandito pa tayo sa mundo, lalo pa tayong isi-secured ni Lord as we are waiting for eternal home, pagbalik ng Panginoon. Kaya sabihin mo, itatak mo. Sabihin mo sa katabi mo, itatak mo. Yan, itatak mo sa noo, ganun mo yung noo niya. Diba? Itatak natin saan? Really natin, sa pananampalataya natin, sa puso natin, sa isip natin, that God is faithful. Kapatid, isi-secure ka ni Lord because He is faithful. Sabihin mo nga, He is faithful. Kapatid, tapat si Lord. Tapat ang Panginoon, wag mong kakalip. Itatak mo talaga sa isip mo yun, that tapat si Lord. Puntahan natin, 1 Thessalonians. Sabi ni Lord, sabi dito, 1 Thessalonians chapter 5, verse, sabi ni Apostle Paul, now, may the God of peace Himself sanctifies you through and true, that is separate you from the profane and vulgar things, make you pure and whole. Sabi niya ganun, undamaged. Puntahan natin, next slide na. Yan, faithful and absolutely trustworthy He is. Ano sabi niyan? Calling you to Himself for salvation. Eternal security. Tama? Amen? He will do it. He will fulfill His call by making you holy. Sabi niyo nga po, holy. Hindi ka una. Holy ka. Okay? Making you holy. Sabi niya, holy. Guarding. Sabi niyo nga po, guarding. Watching. Watching over you and protecting you. Sabi niyo, protecting. Amen? Kapatid, He will secure us. Habang nandito tayo, papatuloy tayo sa Panginoon, lalo tayong isi-secure ni Lord. Yes, there is eternal security. Okay na yon. Done deal na yon. Amen? Pero sinasabi ni Lord, habang nandito tayo ngayon, isi-secure tayo lalo ng Panginoon kasi tapat si Lord. Alam niyo po, Psalms yan. Sabi ng Psalms 121, paano tayo isi-secure ni Lord? Lalo. Sabi niya, I lift my eyes to the mountain. Where does my help come from? Lord, saan ba manggagaling yung tulong ko? Parang kanta to, you know? Sabi niya, my help comes from, nariyan ng psalmist, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Your foot, sabi niya dyan, sleep. He who watches over you will not slumber. Naalala natin yung watches kanina doon sa previous verse. Amen? Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Pagdating sa verses, sabi niya, the Lord watch over your coming and going both now and forever. Kapatid, kaya yung tanong ni Gary V sa kanta niya, natutulog ba ang Diyos? Sagot, hindi, natutulog si Lord. Gary V ba yung kumanta nun? Natutulog ba? O ako na lang para hindi na kayo maguluhan. Okay na ba ako na? Hindi, joke lang. Diyan pa po ba kayo? Hindi natutulog si Lord. At hindi matutulog si Lord. Tanong niyo po ako bakit? Para bantayan ka. Para i-secured ka habang nandito tayo. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? So ang tanong sa atin, since there is eternal security because Christ is the bread of life, anong gagawin natin? Isip nyo ba? Eternal secured na tayo. Eternally secured. Amen? Gagawin natin. Isa lang po. Sabihin mo, isa lang. Okay? Ang gagawin po natin, bear with me, isa lang. Kung sagot ni Lord na bantayan ka for eternity, sagot mo naman ay bantayan ang testimony. Iting ko. Kung sagot ni Lord na bantayan ka for eternity, sagot mo naman, ang sagot naman natin ay bantayan at alagaan testimony natin. Ito po ako bakit? Kapatid, hindi ka lang tatay. May mga tatay dito. Tatay dyan. Hindi ka lang tatay, hindi ka lang nanay. Tingnan natin mga nanay dito.
Sige po, tingnan nyo sila. May mga nanay ba tayo rito? Yeah, mukhang nanay na eh. Hindi ka lang tatay, hindi ka lang nanay, hindi ka lang teacher, hindi ka lang engineer, hindi ka lang doktor, hindi ka lang estudyante, hindi ka lang business owner. Pero kapatid, sabihin mo sa katabi mo, Kristiyano ka. Sa katabi nyo po, hindi po sa akin. Kristiyano ka, sabihin nyo. Kristiyano ka. Kapatid, tandaan nyo po ito lagi. Dahil Kristiyano tayo, we bear the name of Christ in our life. Dala-dala mo yung pangalan ng Panginoon. And we are identified in Him. Hello? Because there is eternal security and we are eternally secured because Christ is the bread of life. Kapatid, bantayan natin, alagaan natin yung testimony natin because we are identified in Him. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? 3 lang po yung pinag-usapan natin. Nakuha niyo po ba yung pinag-usapan natin? Kasi kung hindi, ulitin talaga natin to. Gusto ko talaga makuha niyo eh. Amen? 3 bagay po yun. Ano po yun? O nakalimutan na. Ano po yun? Essential satisfaction. Kapatid, lahat ng essential needs and concern mo, kayang isatisfy ni Lord sa buhay mo. Anampalataya ka lang sa taka kay Lord. Hanapin mo si Lord kasi masusumpungan mo ang Panginoon. Pangalawa, richly sustain. When you grasp that Jesus is the bread of life, He can and He will richly sustains you. Habang nasa Panginoon ka, hindi ka lang mananatiling nasa Panginoon ka, pero ang gagawin ni Lord, there will be promotion. I-increase ka ni Lord sa buhay mo. Sa lahat ng aspeto sa buhay mo. And pangatlo, eternal security. Secured ka eternally sa Panginoon. Naalala niyo yung sinabi ko kanina sa introduction natin? Yung bread is equal to flesh. Naalala niyo po yun? Patapos na po ako, promise. Naalala niyo po yun? Sino dito nakaalala nun? O bigyan ng jacket yan. Jacket yan. Kapatid, bread equals flesh. Sabi niyo nga po, bread equals flesh. Again, nung sinabi ni Jesus, sabi niya, I am the bread of life because He is the living bread. Sabi ng John chapter 6 verse 51, di ko alam kung nailagay yan. I am the living bread that came down from heaven. Sabi niya, ako yun. That came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. Lahat ng kakain ng bread na to ay mabubuhay magpakailanman. Eto na ngayon. Sabi niya, this bread is my flesh. Hello? So Christ here, Jesus, strongly and deliberately sinasabi ni Lord, He equates the bread, Him as the bread. He equates it saan? Sa flesh niya. Sa body niya. The bread equals His body. Hello? Kaya nung sinabi ni Lord to, itong 51 na sabi niya, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, and I will give, which I will give for the life of the world. Sabi niya, ako yan, ako yan. Yung bread na yan, yan yung katawang ko. Nung sinabi to ni Jesus sa kanila, gulat yung crowd. Sabi ng crowd, verse 52, sabi niya, nakalagay ba dyan, Nak? Verse 52, sabi ng crowd, then the Jews began to argue sharply among them. Paano may bigay ng tao na to yung kanyang katawan tapos kakainin daw natin yun? Yung sinasabi nilang ganun. Because they always quoted the manna in the wilderness. Again, it is physical provision that time. Pero nung bumaba ang Panginoon dito sa New Testament na to, Christ, as the living bread, He is spiritual provision. For total redemption and salvation for us. Balik tayo sa bread. Alam niyo po ba sa Hebrew, Jewish culture, again, bread is so essential in their everything life. Hindi everyday, pero everything life nila. Lahat, kasama yung bread sa lahat ng aspeto ng buhay nila noon. Importante yung bread. Maraming significance, sabi ko kanina, at malaki yung significance ng bread. Pero bigyan ko po kayo ng dalawa. Dalawa lang. Baka umabot tayo ng alas 12, okay lang ba sa inyo yun? Siyempre hindi. Diba? Una, the bread signifies hospitality. Halimbawa, may bisita akong ganyan, sa bahay ko. Ang una kong i-offer sa kanila, bread. Bread, here's the bread. At pag in-offer yun, dun sa bisita nila, alam na agad, hospitality. Yan po ba kayo? That is the first significance. Pangalawa, this bread signifies covenant. Sabi nyo nga po covenant. Kapatid, sa panahon pala nila, dyan, kakain tayo sa isang table.
there is bread and wine served. At kapag magkasama tayong kumain nung time na yon, ibig sabihin, napakita at pinapatunayan ng bread na yon that we are in covenant with each other. Hindi lang tayo basta kumain, tapos okay na yun. Hindi, sa kanila, sobrang importante ng bread na yun, tapos nasa pagkainan kayo. Because it signifies covenant. Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng intimate relationship sa isa't isa. Naalala niyo yung kwento ni Lot, na may bumisita sa kanyang dalawang anghel. Tapos sabi ni Lot, dito na kayo sa bahay. Pinapasok niya, tapos hinainan niya ng bread and wine nung time na yun. Tapos kumakatok yung sa Sodoma at Gomorrah, kumakatok yung tao sa labas. Sabi niya, ilabas mo yung dalawang anghel. Sabi niya, ilabas mo yung dalawang bisita dyan. Pero sabi ni Lot, hindi, cargo ko sila because pambihira magkasama kaming kumain. Cargo ko sila, we are in covenant with you. Ito na lang yung anak ko, sa inyo na sila. Pero kung bahala dito kasi sagot ko to. Ganun katindi yung covenant sa kanila. Na ipagpapalit nila lahat para lang panindigan at ipaglaban yung covenant na yun. Ganun katindi yung bread. Yung significant ng bread sa kanila. The bread as His body, dalawa. To offer His body as a sacrifice to go into the most severe, brutal, excruciating breaking at the cross. Kapatid, yung bread as His body, in-offer ni Lord sa cross. Alam niyo po, yung crucifixion ng time na yun, wala nang tatalo sa crucifixion. Na punishment. Wala na. Yun na yung pinaka-brutal. Kung may naisip ka pang brutal, yun na yung pinaka-brutal. Wala nang tatalo doon. At nilagay ni Lord yung body niya doon to be break. Para what? Para mabuo ka. Nabayuba yung katawan ni Lord sa cross para mabuo yung sayo. Na-break siya para mabuo ka. In-offer niya yung body niya, a living sacrifice sa'yo. Dapat tayo yung mamamatay doon. Dapat tayo yung i-break, tayo yung ipapako sa cross. Pero si Lord na in-offer niya na yung kanyang body, yung kanyang katawan para sa atin. Kapag naintindihan mo, nag-grasp mo yon, that He is the bread of life, that His body, that bread, ipako sa cross. Na-recognize mo yun sa buhay mo. Naniwala ka na ng palataya ka, kakaroon ka ng covenant kayo. Ibig sabihin nitong covenant na to, dahil naintindihan mo yon, simula yon, naalala nyo to, hindi ko alam kung record na ito eh. Simula yung covenant mo kay Lord, nung naintindihan mo na Lord, namatay ka pala sa cross because of my sin. Tapos nag-pray ka, karoon kayo ng prayer na ganito. Tawarin mo po ako sa aking mga kasalanan, tinatanggap kita bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking. From that time on, simula na yung covenant mo kay Lord. Diyan pa po ba kayo? Tapos nagsimula ka na magkaroon, mag-establish ng relationship sa Panginoon. There is partnership. Relationship, partnership. Dun sa suffering na ginawa ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord in verse 53, sabi niya, nakapakita natin. Sabi niya, Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Pero sabi niya, verse 54, whoever eats my flesh, that bread, the living bread, sinasabi ng Panginoon na siya yun, and drinks my blood has eternal life. I will raise them up at the last days. Yung pinag-usapan natin tatlo kanina, dito lahat yun. At mararanasan mo yun dahil may covenant ka sa Panginoon. Yung sinabi to ni Lord, sabi niya, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life. Kapatid, literally and figuratively, Jesus is here, nakainin daw natin at pinapakain talaga ni Lord sa atin, pinapainom ni Lord sa atin yung katawan niya. Tanungin niyo po ako ba? To be part in Him. Na maging kaisa tayo sa Panginoon. Diba? Pag kumain kayo ng bread, anong nangyayari? Pero nagiging parte nyo yun. Nagkakaroon kayo ng nourishment, nagkakaroon kayo ng strength. Nasasatisfy kayo, tama ba ako? But more than that, sinasabi dito ni Lord, kapag kinain natin yung bread na yun, His flesh, ibig sabihin, we are having a part in Him. Kaisa tayo sa Panginoon. Wag lang natin basta hanapin si Lord because we need something. Kasi maraming Kristiyanong ganun eh. Maraming taong ganun eh. Mutuloy lang kay Lord. Na kay Lord lang kasi may kailangan kay Lord.
Pero sinasabi ng Panginoon dito, sabi niya, hindi lang basta ganun. Kaya kong i-provide yung kailangan mo. Pag-usapan na natin kanina. Pero sinasabi ni Lord, sana maging bahagi tayo sa isa't isa. Maging bahagi ka sa akin. That is what we call partaking. Amen? That is His flesh. That bread. Kaya po ngayong gabi na to, we will do our partaking. We will do our communion. Isiserve po sa atin yung communion. Amen? At habang inaantay po natin tong mga symbols na to, the bread and the cup, I want you to contemplate. More than this Holy Week na lumipas, balikan mo yung, yan ba talaga natin? Nag-grasp ba talaga natin that, Lord, yun pala yung nangyari sa cross. Yun pala yung importansya ng body mo. Yun pala yung importansya ng bread, Lord. Kaya mo sinabi that you are the bread of life. Pag na-receive nyo na po yan, tayo po kayo para alam po natin kung sino pa yung wala. Habang hawak-hawak nyo po yan, I want you to prepare yourself. You can pray. Hindi ka pong manalangin na. Hindi ka magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Pray to the Lord. Salamat ka sa Panginoon. Pag mayroon na po lahat, tanungin ko po kayo ulit for the last time. Tingin po muna kayo rito. Tanungin ko po kayo lahat. Nasa mata tayo. Do we really grasp statement of Jesus? Sinabi niya, I am the bread of life. Grasp po ba natin yon? Grasp po ba natin? Amen? Really grasp that. He is the bread of life. Ang ending ay yung sakripisyo ni Lord sa cross. We will do a prayer. Intindihan natin, nag-grasp natin eh. Itong prayer na to, gagawin mo to. Kasi talagang naintindihan mo. Hindi po, pikit tayo sa oras na to. At ulitin mo lang po kung ano yung sasabihin ko. Pero, itong panalangin na to, gawin mo itong totoo sa puso mo. Ikaw talaga yung nagsasabi sa Panginoon. You are ready? Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras po na to, ako po ay nagpapasalamat. Lord, naiintindihan ko na ikaw ang bread of life. Panginoong Jesus, sa oras po na to, humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Salamat po dahil sa cross, ako ay karoon ng kapatawaran. Dahil sa cross, ako ay nagkaroon ng kalinisan sa lahat ng aking kasalanan. Simula po sa araw na to, ako po ay nananampalataya sa ginawa mo sa cross. Katawan mong nabayubay sa dugubong natigis para sa akin. Wala po sa araw na to, napapasok kita sa aking puso, sa aking buhay bilang Panginoon, tagapagligtas. Simula po sa araw na to, ako ay susunod, magpapasakop sa iyo. Salamat po sa iyong pangalan. Amen. Basahin ko po ito sa atin. Luke 22:13-20. The Lord mismo sabi. So they prepared the Passover. When the hour came, Jesus and his disciples or apostle reclined at the table. He said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. After taking the cup, he gave thanks and said, take this and divide it among you. For I tell you, I will not drink again from the fruit of the vine until the kingdom of God comes. And he took the bread,
give thanks and broke it. Mamaya po pagka ititik na natin yung bread, i-break natin. Kasi importante po yun. Give it to them saying, this is my body given for you. Do this in remembrance of me. The same way, after the supper, he took the cup saying, this cup is the new covenant in my blood which is poured out for you. Meet po tayo sa oras na to before we take the cup and the bread. Hallelujah. Lord, sa oras po na to, patuloy po kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami. Kasi itong communion na to, Panginoon, ay pag-alala namin sa ginawa mo sa cross. Na kami ay naligtas because of what you've done on the cross. Ito ay paalala sa amin na, Lord, muli babalik para sa amin, para kunin kami at isama kami. Dahil kami ay mayroong eternal security sa iyo, Panginoon. Lord, salamat kasi mabuti ka, dakila ka sa aming buhay. Sige po, i-take natin yung bread. I-break natin. And after it, take the cup. Tandaan po natin to. Yung ginawa natin ay tanda ng pakikipagtipan natin at pag-ibig natin sa Panginoon. Kaya po gusto kong sabihin sa atin, i-challenge kayo, ilaban natin yung relasyon natin sa Panginoon. Ilaban natin si Lord. Huwag nating ipagpapalit si Lord. Huwag nating bibitawan ng Panginoon. That is partaking. At kung dumadaan man po tayo sa breaking, testing ng buhay natin, marap tayo sa iba't ibang pagsubok, problema, remember, may nauna ng dumaan dyan at nagtagumpay siya. Sinasabi sa atin ng Panginoon sa oras na to, anak, kapag tatagumpayan mo rin yan. Amen? The bread and the blessing. Pwede po ba awitin natin to? Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord. Thank you, God. Sige po, awitin natin to sa Panginoon. Taas natin yung kamay natin sa Panginoon. Hallelujah, Lord God. Come on, give thanks to the Lord because He deserves your thanksgiving. Come on. Hallelujah, Lord God. Lord, you bear, Lord God, all our sin and shame. Hallelujah, Lord God. Lord, we thank you. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Come on. Thank you for the name. Lord, salamat. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy He is. Worthy is the Come on, raise your hands. Lamb. Taas mo yung kamay mo sa Panginoon. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the Savior of heaven, crucified. Thank you, Lord. Worthy is the Lamb. Pwede po ba sa oras na to magpasalamat ka sa Panginoon? Come on. I want you to open your mouth and say your thanksgiving sa Panginoon. Lord, wala po kaming ibang gagawin. Hindi kami magrereklamo, Lord, pero magpapasalamat kami. Pasalamat kami, Panginoon. Lord, sa ginawa mo para sa amin sa cross, Lord God. Lord, hindi sapat ito, pero Lord, ito yung kaya naming ibigay. Kaya naming sabihin, Lord, salamat, Panginoon. Salamat, Lord.
Lord, sobra-sobra na yung ginawa mo para sa amin. Lord, wala nang espasyo yung pagrereklamo, Panginoon, kasi Lord, sobra-sobra, Lord. Kaya kami nagpapasalamat, Lord. Punuin mo kami lagi ng pagpapasalamat, Panginoon, sa amin. Lord, balikan namin lagi, Lord God, yung ginawa mo para sa amin, Panginoon. Lord, lalo ka naming mahalin, lalo kaming magpatuloy sa iyo. Lord, lalo mo kaming ayusin pa, lalo mo kaming palaguin pa, Panginoon. Lord, lalo kaming manatili sa iyo, hindi umalis. Pero Lord, magtitiis. Ilalabang ka. Hindi ka bibitawan, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa oras na to. Salamat po sa pag-ibig mo, Panginoon. Lord, you are so good. You are so faithful forever and ever, Lord God. You are faithful. You remain faithful forever. Lord, salamat po. Lord, I pray for this word. Seal it into our hearts and minds, Lord God. Lord, hindi manakaw ng kaaway. Pero Lord, sisibol ito lalago sa aming buhay, Panginoon. And Lord, gamitin mo rin kami, yung buhay namin, Panginoon. Since we know that you are the bread of life, the living bread. Lord, may bahagi ka rin namin sa iba, Panginoon. Maranasan ka din nila sa kanilang buhay. Lord, salamat po. We give to you all the glory, highest praises, and honor. And everybody said, Amen. Sige po, palapakan natin sa Lord yung pinakamalakas. Ayan. Kapatay pala siya. Ayan, praise God. So, grabe. Minsan, akala natin okay lang tayo. Akala natin busog tayo, sasaya, sa achievements, sa mga bagay na meron tayo. Pero pag tahimik na, pag mag-isa ka na, may kulang pa rin. Parang may hinahanap yung puso mo na hindi mo ma-explain. At doon papasok yung sinasabi ni Jesus sa John 6 verse 35. I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry. And whoever believes in me will never be thirsty. Hindi lang pala ito tungkol sa gutom natin sa katawan, kundi sa gutom ng puso. Yung longing, yung emptiness, yung pakiramdam na may kulang pa rin kahit okay naman lahat. At ang sagot, hindi bagay, hindi tao, kundi si Lord lang. At ang ganda, no? Kahit ilang beses tayong maghanap sa maling lugar, hindi napapagod si Lord na tawagin tayo pabalik sa Kanya. At baka kaya ka nandito ngayon kasi pinapaalala niya sa'yo, anak, ako yung hinahanap mo. Sige po, dako na po tayo sa ating WOL Connect segment. Tatayo po tayong lahat, hahanap tayo ng makakausap. Sige po. Ayaw nilang tumayo. Ayan, yung babae sa babae po, lalaki sa lalaki. Kailangan po merong makakausap lahat. Ayan, ito po yung ating tanong. Kapag nakakaramdam ka ng kakulangan o emptiness, saan ka kadalasang lumalapit? At paano mo hinahanap si Lord bilang bread of life sa sitwasyong iyon? Kapag nakakaramdam ka ng kakulangan o emptiness, saan ka kadalasang lumalapit? At paano mo hinahanap si Lord bilang bread of life sa sitwasyong iyon? Lahat na ba may nakakausap? Ayan, meron pa po sa likod. May nakikita pa po ako walang kausap. Ayan, sige po. And our WOL Connect timer starts now.
Amen. Praise God. Sige po, makakabalik po tayo sa ating upuan. Yan. Sige nga po, ngitian nyo nga po yung katabi nyo. Baka simula kanina, hindi nyo pa nangitian. Ayan, sige. Pakisabi na din, sabi nyo, it's giving time. Ayan, dadako po tayo sa isa pang uri ng pagsamba, which is our giving to God. So kapatid, lagi nating tandaan, ang pagbibigay ay hindi sa pilitan. Kaya kapag nagbibigay tayo, dapat nauunawaan natin yung dahilan at tama yung intention natin na magbigay sa Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 12, for if the intention and desire are there, the size of the gift doesn't matter. Your gift is fully acceptable to God according to what you have, not what you don't have. So, malaki o maliit ang monetary value ng binibigay mo, it doesn't matter. Bakit po? Sige, tanongin niyo ako, bakit? Kasi yung tinitignan ni Lord, yung intention at desire natin to give. Kaya nga po weekly, pinapaalalahanan tayo na kung di pa natin lubos na nauunawaan ang pagbibigay, okay lang po, wag munang magbigay. Kasi kahit po magbigay tayo ng malaking halaga, kung di naman natin naiintindihan kung bakit natin yan binibigay, sayang lang. Kaya kapatid, mahalaga na bago tayo magbigay, maging malinaw sa atin bakit natin yan binibigay. Amen po ba? So as my testimony, salamat po sa Panginoon kasi wala pa man salary increase. Pero simula nung January, binigyan ako ng Lord ng desire na madagdagan pa yung dating binibigay ko. Kasi there was impression to me, nak, ibigay mo lang, magtiwala ka lang. And wala pa rin salary increase, pero ayun, may mga nadagdag sa expenses ko. Sabi ko rin kay Lord, Lord, gusto ko po mag-commit again, yung madagdagan, yung commitment ko na ibibigay ko sa Panginoon monthly sa ganitong bagay. And kahit maliit lang, kasi ano po, not to boast po, may kinumit po kasi ako sa Panginoon. And nung binalikan ko, nagsimula pala yun 2 years ago pa. At hanggang ngayon, salamat sa Panginoon. Kasi kahit nadadagdag expenses ko, tinatabi ko talaga yung binibigay ko sa Lord. And at this year, binigyan ako ni Lord ng desire na dagdagan ulit. And yun, grabe si Lord. Sige, palakpakan natin si Lord. Ayan, kasi nung March lang, naka-receive po ako ng incentive sa work. And that is 5 digits. Praise God. Actually, that incentives po ay di ko in-expect. Kasi yung expectation ko talaga, hinigitan ng Panginoon. Kasi kala ko lang, nasa 10K, ganun. Pero hinigitan pa ng Panginoon. And dagdag ko lang, kasi this year, nadagdagan yung expenses ko. Ang dami talaga nadagdag. Pero grabe din yung impression ng Panginoon na may idagdag din akong commitment sa Kanya. And sobrang grateful ko kasi tinignan ko din yung may ipon pala ako. Yun, salamat sa Panginoon. And yun, salamat kay Lord kasi kahit mahal ang gas, yan, nakikita ko yung iba, alam ko na yung testimony ni ate. Yan, kahit mahal ang gas, kumuha po tayo ng motor. Ayan, praise the Lord. Ayan, salamat din sa Panginoon. Ayan, may pangalan siya, Matcha. Match na lang ang, Yon, salamat sa Panginoon. Kasi yun, hindi lang din yan yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. Salamat kay Lord kasi last February, hindi man naging madali para sa akin. Pero salamat sa courage na nanggagaling kay Lord, sa grace niya talaga. Kasi na-sharean ko yung ng life track si Lola ko po sa amin. Praise God. Grabe si Lord. He is truly a faithful God. Alam niyo po, sobrang sarap po magbigay sa Panginoon, lalo na pag alam mo na siya ang sustainer mo. Sino agree? Amen. Walang sayang kay Lord. Tama po ba? Yan. Sino dito masaya? Ayan, lahat ng nag-amen. Tatayo yun. Joke lang. So, sino ulit masaya? Sino dito gusto niya pagpalain siya ng Panginoon? O pagpalahin? Okay, sige. Next time. So, yun. Lagi nating tandaan, our intention and desire to give is what matters to God. Amen? Kaya naman, this time, kukunin na po natin yung ating tithes and offerings sa Panginoon. And tatayo po tayong lahat at mananalangin.
Kung wala po tayong dalang cash, we can give online through GCash and BPI account. Muli, kung di pa po natin lubos na nauunawaan ng pagbibigay, okay lang, wag muna po tayong magbigay. Dahil ang Diyos na pinag-aalayan natin ay nakatingin sa lagay ng puso natin kapag nagbibigay. Amen. Sige, hawakan mo yan. Pangalanan mo yan. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po, Panginoon. You are great. You are our sustainer, Panginoon. You are our provider. Lord, salamat po. Kasi, Lord, Ikaw yung unang nagbigay sa amin, Panginoon. Lord, You are the source of everything, Panginoon, na meron kami. Lord, as we give today, itama mo po yung intention namin, yung desire namin to give, yung purpose, Panginoon. Lord, ilagay mo po sa puso namin kung bakit namin to binibigay. Lord, Ikaw po, Lord, yung ma-honor sa pagbabalik at pagbibigay namin. And I pray that You pour out Your blessings. And Lord, Ikaw na pong bahala magbalik sa bawat isa ng siksik, liglig at umaapaw, Panginoon. Lord, niwala kami, Panginoon, na walang sayang sa iyo. Salamat, Lord. This we offer to You with a cheerful heart. In Jesus' name, Amen. Amen. Happy giving po. Lord, blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord. Blessed be the Lord always. Blessed be the Lord! Grabe.